Magandang araw sa inyo! Ikinagagalak kong makasama kayong muli upang talakayin ang ikalawang module. Simulan natin ito sa paunang pagsubok. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang mga tanong sa bawat item. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at isulat sa sagutang papel. Bibigyan kita ng 5 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Unang bilang. Alin sa mga sumusunod ang hindi tumutukoy sa paglabag sa karapatang pantao? A. Pagpapataw ng mabigat na parusa ng magulang sa kanilang mga anak sa pag-aakalang ito ay mabisang paraan ng pagdidisiplina. B. Ang pagpapahirap sa mga napagbintangang may sala upang sila ay mapaamin. C. Ang pambubugbog gaya ng hazing sa mga nais mapabilang sa isang grupo. O D. Ang panghuhuli ng mga taong lumabas nang walang suot na face mask sa panahon ng pandemya. Ang tamang sagot ay D. Ang panghuhuli ng mga taong lumalabas nang walang suot na face mask sa panahon ng pandemya. Ikalawang bilang. May mga taong nakakahadla sa pagkatabasa ng karapatan o nagiging sanhi ng pantao. Sino-sino sa mga sumusunod ang maaaring makagawa ng paglabag sa karapatang pantao? A. Mga kriminal. B. Mga magulang at nakakatanda. C. Mga kawani, opisyal o pinuno. O D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng D. Ikatlong bilang. Anong uri ng paglabag sa karapatan ang ipinakita sa sitwasyon? Si Rolly ay simpleng mag-aaral na may kapansanan sa pagsasalita. Ang simpleng pangaasar ni Ramon sa paaralan ay nauwi sa cyberbullying na umabot sa social media at nagdulot ng labis na kalungkutan kay Rolly at naging sanhi ng kawalan ng kanyang interes na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. A. Pisikal na paglabag. B. Psikolohikal na paglabag. C. Emosyonal na paglabag. O D. Estruktural o sistematikong paglabag. Ang sagot ay C. Emosyonal na paglabag. Ika-4 na bilang. Ito ay tumutukoy sa hindi pagbibigay ng kalayaan sa tao na makamit ang karapatang nararapat sa kanya. A. Kapangyarihan. B. Pang-aabuso. C. Paglabag sa karapatang pantao. O D. Paglabag sa kapangyarihang moral. Ang tamang sagot ay D. Paglabag sa karapatang pantao. 5 bilang. Bakit mahalaga ang bukas na kamalayan sa mga paglabag sa karapatang pantao? A. Ang bukas na kamalayan ay nangangahulugan ng tamang pag-iwas sa mga paglabag sa karapatan. B. Upang maipagtanggol ang sarili
at ang kapwa sa mga taong mapang-abuso. C. Upang magkaroon ng ligtas at payapang lipasan. O D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay D. Lahat ng nabanggit. Magbalik-aral tayo. Balikan mo ang natapos mong aralin. Isa-isahin ang mga salita na iyong naunawaan at natandaan. Isulat sa isang pangungusap ang mahalagang ideya na iyong natandaan mula sa nakaraang aralin. Bibigyan kita ng 1 minuto. Game begins in 3, 2, 1. Mahusay! Naunawaan mo ang ating nagdaang aralin. Ngayon naman ay dumako tayo sa bahaging aralin. Suriin ang mga larawan. Pagkatapos ay magbigay ng mga salita o parirala tungkol sa mga larawang iyong sinuri. Kahanga-hanga ang iyong mga sagot. Isulat sa tamang hana ang mga sumusunod na paglabag sa karapatang pantao. A. Hindi nakakarating sa mahihirap na mamamayan na nasa remote areas ang ilang serbisyo ng pamahalaan. B. Pananakit at pagpapataw ng mabigat na parusa sa mga bata o corporal punishment. C. Pananakit, pambubugbog at pagkitil ng buhay. D. Panlalait sa social media na nagdudulot ng labis na lungkot o trauma sa isang tao. E. Ang sexual na pananakit, pansasamantala at domestic violence. F. Pagbibitaw ng masasakit at malulupit na salita sa tuwing may pag-aaway.
G. Pananakot upang mapilit ang isang tao kalabag sa kanyang kagustuhan. H. Mabilis na nabibigyan ng atensyon o preferential treatment ang mga taong may mataas na antas sa lipunan. Narito ang tamang sagot. Nakuha mo ba? Mahusay! Alin sa mga uri ng paglabag sa karapatang maaring nagaganap sa tahanan, paaralan o pamayanan? Ipaliwanag sa pamamagitan ng pagbigay ng halimbawa. Para sa paglalahat, ano-ano ang mga uri ng paglabag sa karapatang pantao na kapansin-pansin sa pamilya, paaralan, barangay o pamayanan at lipunan o bansa? Magbigay ng mga hakbang ang maaari mong gawin upang maiwasan ang mga paglabag sa karapatang pantao sa pamilya, sa paaralan, barangay o pamayanan at sa lipunan, maging sa ating bansa. Sa bahaging pagpapahalaga, ano-ano ang maaaring gawin ng isang kabataan na tulad mo upang pukawin ang kamalayan ng iyong kapwa kabataan sa mga paglabo? Kahanga-hanga yung mga sagot. Upang mas maunawaan mo ang ating aralin, kunin ang iyong learning packet at sagutan ang mga gawaing pagsasanay. Magkita-kita tayo muli na aralin. Paalam!